First Kings. First Kings chapter 17, verses 17 to verse number 24. First Kings chapter 17, verses 17 to 24. And I trust that tonight we can be encouraged in prayer. Wala ko kahibalo kung nag-ampo pa ba ka. Wala ko kahibalo kung nabugnaw ka sa pag-ampo. Pero kitang mga Kristohanon makasabot nga normal ra gyud na nga moabot sa tong panahon ang kaluyahon sa pag-ampo. No, kay naay unod, naay kaaway, pero kung magpabilin ka nga luya sa pag-ampo kana abnormal na gyud na. Ang Kristohanon kinahanglan makakaton ta sa pagdasig sa tong kaugalingon og diha sa pulong sa Ginoo. All right? 1 Kings chapter 17 verses 17 to 24, and I want to preach this evening on a message entitled Don't Quit in Prayer. Ayaw og undang diha sa pag-ampo. And here's the story of a widow woman, the widow of Zarephath. Katubitang babayeng balo nga giingnan sa Ginoo nga giingnan siya ni Elijah nga unaha lang ko pakaon kay ikaw makakaon ka sa taas nga panahon. And we are all familiar with the story nga giuna niya ang alagad sa Ginoo nga si Elijah og pakaon, and nabuhi siya. Natingala siya nga ang oil wala nahurot. Natingala siya nga ang sustenance, ang provision sa Ginoo dili nimo malabwan ang gahom sa atong buhi nga Dios. But the following days, after nga nakatilaw siya sa gahom sa Ginoo, the barrel of meal wasted not, the cruse of oil did not fail. But then later on in verse number 17, naabot ang punto nga namatay ang iyang anak. And this is now the text of our message tonight. Nga ang babaeng balo nga nagpakaon ni Elijah, nga nakakita sa milagro sa Ginoo, namatyan og anak. Are you there? Say amen. Verse 17, just follow me with your eyes. And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick, ang anak. And his sickness was so sore that there was no breath left in him. Namatay ang iyang anak. Verse 18, and she said unto Elijah, what have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? Verse 19, and he said unto her, give me thy son. And he took him out of her bosom and carried him up into a loft where he abode and laid him upon his own bed. Verse 20, and he cried unto the Lord and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourned by slaying her son? And he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. So nabanhaw ang bata, nabuhi ang patay nga bata. Verse 23, and Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him unto his mother. And Elijah said, see, thy son liveth. Verse 24, ang tanan magbasa, go. And the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. Don't quit in prayer. Heavenly Father, Lord, salamat kaayo nga kami makadasig sa among mga kaugalingon again diya sa pag-ampo. I pray, Father God, nga sa among mga prayer requests this evening, Lord, tabangi mi nga makakaton mi sa pagpadayon sa pagtuog pagsalig sa Dios nga dili makita, apan ikaw ang Dios nga makagagahom og buhi. Salamat Ginoong Dios nga ikaw mamati ug maminaw sa among mga lampuanan. Tonight, Lord God, as we recall this story in the Bible, I pray, Father God, nga mo increase ang among pagtuo diha kanimo og pinaagi sa pag-ampo. Nag-ampo ko, Lord God, nga ang matag usa kanamo maligo niini. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated, please. This story in the Bible, kaning istorya sa Biblia, mga kaigsunan,
This is a remarkable story for two reasons. Nganong gisulat ni sa Bible o nganong importante siya. One of the highlights in the Bible is this particular passage of the Bible because first of all, una sa tanan, kaning pagkabanhaw sa patay, kaning pagkabanhaw sa anak sa babaeng balo, mo ni ang the first biblical account of the resurrection from the dead. Mo ni ang pinakauna sa tibuok Biblia from the Old Testament. This is the first time nga dunay tawo nga namatay nga nabanhaw. So, that's the first. The second reason is that this is something nga kinahanglan masabtan natong mga Kristohanon. Kung tinuod kang luwas, kinahanglan makasabot ka niini nga ang atong pagkamatinumanon diha sa Ginoo, our faithfulness to God does not guarantee a problem-free life. Dili pasabot nga faithful ka sa Ginoo, wala na kay problema. Hello? Kinahanglan makasabot ka niini. Ang Kristohanong kinabuhi, mga kaigsunan, we must realize that the problems and the storms in life are needed. Gikinahanglan sa usa ka Kristohanon. That's why God allows it. This woman right here, this widow woman, nagpakaon siya sa alagad sa Ginoo. Supporter ni og missionary. Gipakaon niya ang alagad sa Ginoo. Gipatulog niya ang alagad sa Ginoo. Nakakita siya sa milagro sa Ginoo and she was faithful to the Lord. But then suddenly, naabot ang trahedya, namatay ang iyang anak. However, tonight, as we see that at the end of the story, atong nabasa mga kaigsunan nga, ang pag-ampo, dako kaayog kahimuan sa atong mga problema. Prayer is so powerful that we Christians should never forget and Christians should not stop praying. Dako kay kahimuan ang pagampo sa atong Kristohanong kinabuhi sa atong mga problema. First of all, number one, why is it nga dili ta muundang diha sa pagampo? Number one, prayer is the best remedy for the problems in life. Ang pagampo, mga kaigsunan mo, ay pinaka-the best nimong buhaton kung ikaw dunay problema sa kinabuhi. The Bible tells us in verse number 20, sa dihang namatay ang anak sa balo, ang anak sa balo, in verse number 20, ning dagad siya ngadto sa alagad sa Ginoo. And notice what the Bible says. Ingon ang pulong sa Ginoo in verse number 19, ingon ang Bible, and he said unto her, giingnan niya ang mama sa bata nga nagbitbit sa iyahang patayng lawas nga bata, ingon ang Bible, and he said unto her, give me thy son. And he took him out of her bosom and carried him up into a loft where he abode and laid him upon his own bed. Without any extra talk, mga kaigsunan, without any mga chichi-burichi, unsa pa'y mga reklamo-reklamo, without any explanation sa ginikanan or sa mama, giingnan niya ang mama, ambi ang imong anak, kay dalon ako sa taas, kay dadto ko mutawag sa ngalan sa Ginoo. In other words tonight, ang problema sa Kristohanon is this, ang problema nato kadaghanan nga higayon, kay dili mao ang atong unang buhaton kung doon tay problema. Kung sa atong unang buhaton, kung doon ay problema, imbis mo ampo, mangluod na hinuon sa Ginoo. Amen. Naunsa po ning imbis naghatag ko, imbis nagsimba na hinuon ko, imbis nangalagad na hinuon ko sa Ginoo, naingon ani naman hinuon ko. Number 2, ang sayop sa Kristohanon, kay imbes atong itugyan sa Ginoo ang problema, sa Facebook ta mutugan sa tong problema. Amen. What's on your mind? Lord, tabang. Naunsa?
Ayaw sa Facebook pag-post, sa Ginoo ta magpalaban. Sa Ginoo ta mo istorya. Mo na ang problema. The best thing, my friend, the best thing to do with our problems in life, just like what Elijah did, gikuha niya ang patayng bata o gidala niya dito sa kwarto niya, sa iyang private room, sa iyang kwarto nga walay lain kundi siya lang o ang bata. And there Elijah kneeled down to the Lord and he called on the name of the Lord ug nangayog tabang sa Ginoo. Mo na nga ang pinakamaayong buhaton kung doon na tay mga problema sa kinabuhi, sulod sa imong kwarto, panirado, luhod og tawag sa ngalan sa Ginoo. Ayaw pagsapot-sapot, ayaw banghagi imong bana, ayaw banghagi imong asawa, ayaw banghagi ang imong mga anak, luhod tawag sa ngalan sa Ginoo. Prayer is the best remedy for the problems in life. If we are going to learn dako kaayo ni kahimuan sa atong Kristohanong kinabuhi, kung kamao lang gyud ta ug di lang gyud ta malimot nga mutawag sa ngalan sa Ginoo. Matthew chapter 6 verses 5 and 6, the Bible says, "And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray in the synagogues, standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward." When we pray, do not pray to impress people. When we pray, we are to pray not only nga magampo ta dinhi sa church nga nay mga katawhan, magampo sad ta nga kita lang usa sa atong mga panimalay. Basin og diri lang ka magampo, pag abot sa iyong balay wa kay ampo-ampo. Ang pinaka-importante nga ikaw magampo ka sa imuhang kwarto. The word closet, there's a word there in verse number 6, ingon ng Bible. Look at the instruction of Jesus Christ. Unsaon daw nato aning magampo ta? Verse number 6, ang tanan mo basa, palihog, go. "But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father, which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly." So magampo ta diha sa sekreto. Kung doon na kay problema, hala, luhod, tawag sa ngalan sa Ginoo. Ingnay imong asawa, day, natay problema, day, wala tay bugas karon, mangluhod ta, magampo ta. Day, natay problema kani, ang atong anak, gahi og ulo, luhod ta, magtawag ta sa ngalan sa Ginoo. Mga kaigsunan, ayaw pagbuhat og laing nga buluhaton, ampo pagkat-on sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Prayer is the best remedy for the problems in life. Number 2, prayer is the best remedy for the questions of life. The Bible tells us that the woman had so many questions in life. Namatyan siyag anak, walay pinakapait nga kasakit sa tibuok kinabuhi sa tao. Kanang mamatyan kag minahal sa kinabuhi. When a loved one die, there is no word that can explain. Dili nimo na pwedeng maingnan nagmamatyan, okay ra na. Okay ra na. Dili na matabag okay ra na oy. Mo bitaw na no nga, kana bitaw na mamatyan, ay na lang og sigpangutan-ang, "Hulo, nganong nabatay man no?" Unya wa ka kabalo ba gikapoy na siya explain, ika-20 na kaniyang gi-explainan, kuan man gud mo balik na pod siya sa storya nga na ospital, unya pagkahuman abot na pod, "Hala, naunsa man na ako." May pay mulingkod na lang ka o magpakita ka sa imong presensya. Ako nang nasinati pagkamatay ni Pastor Nonoy, kapoy kay tubag sa mga pangutana. Hata sa messenger, perting daghanang pangutana. Walay pulong nga makapahupay sa kasing-kasing, and we can understand the feelings of this mother, the widow woman, nga namatyan siyang anak ug nakapangutan na siya sa Ginoo, nakapangutan na siya sa kinabuhi. "Lord, nganong ningon ani man mi? Pastor, nganong ningon ani man ang akong anak?" Verse number 18, look at your Bible. Verse number 18, and she said unto Elijah, "What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me
to call my sin to remembrance and to slay my son? Iyang gipasanginlan si Pastor Elijah kay tungod sa pagka makasasala sa babayeng balo basin o gipaninglan siya sa Ginoo. Kaya ang hunahuna sa tao kay si Elijah balaan nga Dios unya si ang babae usa ka makasasala, and so mo nang gipatay ang iyahang anak. There's a misunderstanding or a wrong theology sa usa ka mama. On the other hand, when Elijah brought the dead son ngadto sa kwarto ug nagtawag sa ngalan sa Ginoo, I will tell you this, hasta si Elijah nangutana sa Ginoo. Elijah too had questions to God and confusions about God. Naabot ba ni sa imong kinabuhi nga nakapangutana ka, nganong naingon ani man to, Lord? Verse number 20. Niingon si Elijah sa Ginoo, Lord, anong imo manggitugot nga mamatay ang bata, Lord? Lord, nakakita be mi sa imong gahom, Lord. Imo be mi gipakaon, Lord, sa makadaghan. Lord, giatiman biya ko aning babahing balo, Lord. Gibuhi minimo for many, many days. Giluwas minimo gikan sa kagutom, sa kahulaw. Pero ngano man, Ginoo, nga imo ning gidala ning dautan sa babayeng balo. Verse number 20, ang tanan mo basa, the verses on the screen, go. And he cried unto the Lord, and he said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn by slaying her son? Naba mo'y mga pangutana sa Ginoo sa iyong kinabuhi? Kabalo ko na, di lang ka mo istorya. Ako sultian ta mo, pertigyo na akong daghan ng pangutana sa Ginoo. Nganong si Pastor Nonoy may gikuha sa Ginoo? That's my question in life. Nganong si Papang ba may unang gikuha? Na pagginingon nga pastor ning duaw diri ba nga namatay. Nganong si Pastor Nonoy may gikuha? Nganong dili man si pastor? Ayaw na lang po usturay yung nana. Oy, lain po paminawon. Tatay mga pangutanas kinabuhi. Lord, nganong imo mang gialaw, nganong naa may bagyo nga naabot sa Cebu, nganong naa may, Lord, unsay nahitabo, nganong among kalamidad, nganong akong pamilya, nganong na ako'y sakit, Lord, nganong dili man ko kaanak, nganong, Lord, nganong na ospital ang akong pamilya, Lord, nganong naingon ani akong negosyo. Daghan kitag pangutana. Hello. The message tonight is a very practical message. Nga kitang tanan daghag mga pangutana sa kinabuhi. And it's okay. Elijah even asked the Lord, Lord, dili ko kasabot sa imong mga pamaagi. And in reality, there are many times that we do not understand the things that are happening to us. Dili ta kasabot. Ayaw pagpakaaron ingnon nga kamao ka sa tarang nahitabo si mong kinabuhi. Dawata nga daghang mga plano ang Ginoo nga di ka kasabot. Ngano man. Akong ginan si Pastor Ray ba, nako pastor, ngano si Papang may unang gikuha sa Ginoo eh. Ansya nga, imo mo kong Papa John, kaya di mo kong kito mawali gud sa laing simbahan og missions. Good, niya ikaw kay mawali mong ka. Muna tong, di mo to siya mawali. Di mo to matog Manila. Mahadlok to pawalihon og Tagalog pod. Muna, anig na yung mga imbitahan ako, mawali na lang ko eh. Basin kwaon ko sa Ginoo sa'yo. Daghan kitag mga pangutana sa kinabuhi. Ayaw gyud pagpakaaron ingnon nga kamao ka. Amo gyud ni ang plano sa Ginoo nako. Daghag panahon nga di ta kasabot. We question God. We have questions in life. Questions about the will of God and questions about the plans of God. And every time na mga members sa church nga mag-istorya na ako, Pastor, pwede ba ko mag-istorya nimo? And I sit down and talk with them. Pastor, ganun ingon ani. Pastor, ganun natangtang man ko sa trabaho. Pastor, ganun ako man nga magkapangutan ako. Aning mag-istorya siya ako pod mangutan ako sa Ginoo, Lord.
Lord, faithful ba ni siya sa iyang paghatag sa mission, Lord? Ang pastor magpakiluoy, tawag sa Ginoo, Lord, pakita siya nga tinuod ka nga Dios. These are questions that are not sinful or an insult or doubt, but it is simply a question out of our incapacity to understand all the ways and the plans of God. Tungod sa atong pagkatawhanon nga dili ta kasabot sa mga pagdagan sa atong mga kinabuhi. Nakapangutana ta sa Ginoo. Job was questioning God, Lord, asa ka? Nangita ko nimo, Lord. May tag-imo konsultian kung asa ka kay adtuon ti ka og akong ipagawas kanimo ang akong gibati sa akong kasing-kasing. That is why tonight, the best remedy or the best thing to do when you do not understand what's going on with your life is to go to the Lord in prayer and talk to God. Ayaw gibalik sa imong daang kinabuhi. Mag-inom ta. Di na tinod ng Ginoo. Bot-bot na. Unsa naman ito. Mang load ko sa Ginoo. Ayaw gyud pag-load sa Ginoo. Ikaw gyud ang gansi. Dili ang Ginoo ang gansi. Kay dili ikaw ang nagplano sa imong kinabuhi. Dunay Dios nga naay plano kabubuton sa tong kinabuhi. Elijah went to the Lord and questioned God. But then he prayed and poured out his heart to God. That is why tonight, as Elijah cried to the Lord, Lord, why hast thou also brought evil upon the widow? Without any words, flattering words, garnishing words, without any formalities and technicalities, Elijah poured out his heart to the Lord. Prangka nga ning istorya si Elijah sa Ginoo. And the same thing sa atong kinabuhing Kristohanon, sa mga panahon nga dili ta kasabot, ipagawas ang imong pagbati sa Ginoo. Lord, o niya kong gibati. Lord, wak yung ko kasabot. Nganong naingon ani ang akong kinabuhi. Wala ko'y kasabot sa imong plano, nganong imo ning gitugot. Pour out your heart to God. Dili nakakinahanglan nga mag-English pa. Di nakakinahanglan pang magpapalami-lami sa imong mga pulong. Just talk to the Lord as if you are talking to a friend. The best thing to do is to pour out your heart to the Lord. Do you remember Hannah in the Bible? Sadang si Hannah, dili siya kaanak. Ang hilak si Hannah. Ug ang iyang baba rin ng abri. He was just praying out of her lips. Giinan pagid siya ni Eli nga nahubog siya. Huy, Hannah, day, undang na nang hubog-hubog, day. Ingon ng taon si Hannah, Pastor, wa man ko nagubog-ubog, Pastor. Nasakitan akong kasing-kasing, Pastor. Kay pirmi ragyo kong daog-daog na ni Penina. Nagampo ko sa Ginoo. Amen. Tawag sa ngalan sa Ginoo. Kano sa katapusan nga nagpagawa sa imong gibati sa Ginoo? When was the last time you poured out your heart to the Lord? Kabalo ka mo na hinungdan nga stress ang Kristohanon. Kay gusto sa Ginoo nga i-unload ang imong burden sa Ginoo, pero gusto nimong dalon-dalon ang imong gibati sa imong kasing-kasing. Why not? Itugyan sa Ginoo diha sa pagampo. Amen? Itugyan sa Ginoo diha sa pagampo. Again, tonight, kung naa na to dinhi, daghan kitag mga pangutana sa kinabuhi. Nganong naingon ani man Lord, okay ra na, normal ra na, tawag sa ngalan sa Ginoo. Amen? Ayaw pangluod, ayaw backslide, ayaw kawadig pagtuo. Na mga panahon nga ang ato mga pagampo, dili mahitabo sa atong gitingwa sa atong kasing-kasing. Ayaw kakurat, salig sa Ginoo, ampo og tawag sa ngalan sa Dios. Just before the service, I went to Pag-ibig. Kinatingala ko anak ko nga I complied with all the requirements sa Pag-ibig. Then anak ko nga I was expecting nga karon na week makahatag na ta og
kanang down payment para sa insurances pa man atong nabayad sa building. Then the other day, samtang nagbiyahe mi ni Mrs. sa Pikarangan, guol kay kung kasing-kasing, wa ko kasabot ba? Kay gitigaan kog notice of disapproval sa pag-ibig, anak ko nga. Ngano man naingon ato man to? Unya daghan kaayog mga daghan kaayog mga errors ani daw ang mga pirma, ang church, ang ngalan sa church, something like that. Dili ko mahimutangan. So I pray to the Lord, Lord, kung unsa imong plano para ani Ginoo, kung dili ni para mo ayaw ihatag Ginoo. Sa simple lang nga dawato nato kung unsa ang mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Prayer is the best remedy for the questions in life. Monday, mabalik ta sa pag-ibig. Hopefully, Lord willing, if God will give us that building, ihatag na sa Ginoo na to. No? Gusto ra di ay sa pag-ibig, nga ingalan ra di nga i-register ang ngalan sa church dito. Okay po na. Kaya para kung naay mga future nga mga church workers, natay record dito sa pag-ibig. So, kung ganahan sila nga mag-contribution, diretso na sila dito. Maayo po, maayo. Murag nakasabot ko sa dagan sa Ginoo sa ato ang projects nato sa church. Mga kaigsuonan, kani akong giwali karon practical realidad ni sa kinabuhing Kristohanon. Kung dili ka kasabot sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, luhod, tawag, pagawas sa imong gibati sa Ginoo. Number 3, not only prayer is the best remedy for the questions in life, prayer is the best remedy for the problems in life. And number 3, prayer is the best remedy for the impossible needs in life. Ang mga butang nga imposible. Look at the prayer of Elijah in verse number 21. This was not just an ordinary prayer. This was an impossible prayer. Verse number 21, unsay gitawag, unsay gihangyo ni Elijah sa Ginoo, and he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, look at this, let this child's soul come into him again. This verse is a proof nga kitang tanan dunay kalag. Unya nigmamatay ang tao, mobiya ang kalag sa atong lawas. Ang kalag mao na ang hukman sa Ginoo, either langit or padulong og impierno. Hello. So ang hangyo sa Ginoo, ang hangyo ni Elijah sa Ginoo nga ibalik ang kalag. Laliman ka anang pag-ampuwa. Kuya, laliman ka anang prayer request ni Elijah? Wa pa jud ko kasukad-sukad sa akong pagpastor. Wa jud ko sukad-sukad nga nakadungog nga na-member diri nga ning request, pastor atong iampo nga ang kalag ni kuan mo balik sa iyang lawas. Wala jud ko kadungog ana nga pagampo. Because we all know that is an impossible thing. Kung ang bata pa'y paistoryahon, mo na sigurong bata ang bata tuwag langit. Pagkahuman, pareha ni Lazarus ba? Di ba si Lazarus gibanaw sa Ginoo? Na-stress to si Lazarus. Kabalo ka nga, no? Kay si Lazarus, tuwa na siya sa presensya sa Ginoo. 4 days na good siya, nga patay. Unya, gay na siya sa Ginoo. Lazarus, balik sa kalibutan. Lord, dindot na kayo diri. Lord, di mo ba ako pabalikom dito? Na-stress to si Lazarus. Uy, ang bata, maayon na tayong kahimtang dito sa presensya sa Ginoo. But here, the Bible says, ibalik ang kalag sa bata sa iyahang lawas. And we see this is not just an ordinary prayer. There was no record of resurrection of the dead at this time. But Elijah prayed for resurrection. Mga kaigsunan, ayaw kalimot nga ang atong Diyos sa imposibleng mga butang. Gamay raman ang nag-amen, oy. Ang atong Diyos sa imposibleng mga butang. I will tell you this. Mga butang nga dili nimo kaya, pero kaya sa Ginoo. For with God, Luke 1:37, everybody go. For with God, nothing shall be impossible. And that's a reality. That's a reality sa kinabuhi sa matag usa nga Kristohanon. Ayaw kalimti ang mga imposibleng mga butang nga gitugot o gipakita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Notice carefully in verse number 21 how Elijah prayed persistently.
Ingon ang Bible, He stretched Himself upon the child 3 times. 3 times. Lord, nasadya sa Ginoo. First, pahulay na sadya. Balik na sadya. For the 3rd time. Sige siya tawag sa Ginoo. Mga kaigsuunan, basta gikinahanglan, if it is needed, naabay mga importante nga pre-request sa imong kinabuhi? Naabay mga gikinahanglan kaayo nimo? Ayaw og undang anak pagampo. If you think and if you believe that it is important, if you believe that it is important and you desperately need it, but it is impossible, mga kaigsuunan, be persistent in praying to the Lord. Lord, hangyo ko nimo ba? Lord, tabangi mi. Lord, hangyo ko nimo ba? Lord, tabangi mi. Ano man, diha masulayan kung importante bagyod nimo ang imong gipangayo. Ang problema sa Kristohanon mao ni, ang atong ibalik-balik og pangayo, kanang dili nato gikinahanglan. Hello? Sige, tagbalik-balik og pray. Lord, tigahi kog iPhone 17, Lord. 3 times sa pugka, 2nd time na, Lord, tigahi kog iPhone. Ang imong dili undangan sa pagpangayo, ang mga butang nga gikinahanglan nimo. Sama sa trabaho. Amen? Trabaho. Kalambuan sa panginabuhi. Ang imuhang pamilya, ang imuhang wa panaluwas nga ginikanan, imong mga anak nga wa panaluwas, imong bana, imong asawa, kanang mga butanga nga dili mapalit og kwarta, mao gyud nay ayaw undanging tawag sa ngalan sa Ginoo. The best remedy for the impossible needs in life is to pray. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Prayer unlocks the impossible things in life. And number 4 and the last, prayer is the best remedy for self-glory. Prayer is the best remedy for self-glory. When Elijah prayed, if you notice him, si Elijah ning ampo, tuwa siya sa kwarto niya. Secret. Walay nakakita niya, siya lang ug ang bata. Pag naog niya, buhi na ang bata nga iyang gidala sa kwarto. Ug gihatag niya sa babae, sa iyahang mama. I noticed the reaction of the mother. In verse number 24, the Bible says, atong pagadunganon sa pagbasa, 1 Kings chapter 17, verse number 24. Look at the verse on the screen. Verse number 24, everybody read, go. And the woman said to Elijah, now by this, I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. Kabalon ako karon nga ikaw, tao gyud ka sa Ginoo. Og tinuod gyud ay ang imong pulong nga ang atong Dios buhi nga Dios. In other words tonight, when Elijah prayed, it was not just for the child. It was not just for the child nga maayo, but it was for the mother. And it was for us. Kita karon nga nagtuon o nagbasa sa nahitabo sa panahon ni Elijah. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Elijah aron makahatag kitag dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. In other words tonight, ayaw pag-ampo sa Ginoo ug pangayo sa mga imposibleng mga butang kay gusto nimong ikaw ang mahimaya. Hello. Kasagaran man sa itong mga plano sa ginabuhi, wa may labot ang Ginoo gud. Mo nang dili tubagon sa Ginoo ang atong gipangayo. Kabalo man ang Ginoo nga mahimutang ang bugiro. Kabalo man ang Ginoo nga mahimutang mapahitason. Ang imo bang pag-ampo makahatag bagdungog og himaya sa Ginoo? Or ikaw ang mahimaya?
What a good question. But the woman gave glory to God. We gave glory to God after nga nabasa na to kaning panghitabo sa Bible. Mo nang inguna na importante ang pag-ampo. Ang Kristohanon nga walay ampo-ampo, ang bugiro nga Kristohanon. I remember si Ken, ning istorya siya nako siya. May rapod to, ako gidungog sa Ginoo pastor oy, sa kanang ako gipapasar. Wa gyud ko yung ampo-ampo atong time nga nag-take og bar exam. Kaingon niya ako, ay kaya ra man din ako nga way Ginoo. Mo gyud na ang peligro kung di ta mag-ampo, ang bugiro ta nga Kristohanon. Kaya man lagi nako be, wa ko ampo-ampo. Kaya ra man lagi nako pastor be, wa ko ampo-ampo. Tungod lang gyud, maningkamot lang gyud ta. Dapat magkugil lang gyud ta. A prayerless life will make a Christian self-serving and self-centered. Pero kung mag-ampo ta, mangayo ta sa imposibleng mga butang, ang mugawa sa tong baba, mao gyud ni. Brad, sis, Ginoo gyud to. Amen? Nindot kay paminaw no? Ginoo gyud to. Kaysa moingon ang tao ba, ay grabe, bright man gud na siya good. Ay kuan mo gud na siya, kanang maayo mo gud na siya, kana siya kay kugihan mo gud na siya. Dili ba mas nindot nga makaingon ka? Tungod gyud to sa Ginoo tanan. Amen? Kami ni Mrs. when nagpa-check up min dito sa Cebu City, giing namin sa doktor, Sir, Doc, ang inyong yung chance, 5% ra gyud ang chance sa natural conception ninyo. So, mo na ninyong plano, mo na ninyong kwan, digana na mo tamo og kwan, mo na ninyong andamon nga kwarta, kay para mag-IVF na ta, mo na nimong buhaton, ikaw, Doc, mag-exercise na ka, inana, magpagamay na ka, unya, pagbungat sa kwarta, murag kong nanganak, grabe po ning bataa ka, mahal po. And along the way, gastoryahan na yung minisyon niya na ko nga, ampotas Ginoo, ang Diyos na to, Diyos sa imposibleng mga butang. Doktora ng gaistorya, dili ang final word, ang doktor, ang Ginoo may final. Wa po tayo kwarta. No? Unya, dili pagod, sure, dili pagod 100% ang success. Amen? Basta hindi gwa na yung mata ang isa. Pitang paita, no? Ang Diyos na to, Diyos sa mga imposible mga butang. So I told her, inan ako si Shoni, mag-ampo ta sa Ginoo, mutawag ta sa ngalan sa Ginoo, kanang makaingon ta ba, nga makatestimony ta ba sa mga Kristohanon nga namati nato nga Ginoo gyud ni. Dili ni tungod kay doktor ka, dili ni tungod kay natay kwarta, kundi tungod ni sa Ginoo. That's the story nga gusto sa Ginoo nga mogawa sa itong mga baba. Muna sa panahon nga natin pangayoon sa Ginoo, tinguha agyod nga ang Ginoo may mahimaya sa imong kinabuhi. This is my encouragement to all the young people that are here. You want to be successful in your career one day, in your profession, sa inyong future ninyo nga negosyo. Basta di lang droga o marijuana inyong negosyo ha. O dili lang flood control ha. Ayaw ta na mga flood control. X na siya, X. Pero kung gusto ka nga mahimong successful sa imong kinabuhi, kana bang makatestimony ka ba nga kining tanan tungod ra gyud sa Ginoo o tungod sa pabor sa Ginoo sa akong kinabuhi. Munang importante nga magampo ang Kristohanon. Amen? Naa ba kay ika-istorya sa imong kinabuhi nga makaingon ka Ginoo gyud to? Ang Ginoo gyud ni tanan nga mo'y nagtabang sa akong kinabuhi. As I close my message, let me tell you a story tonight. Dunay usa ka negosyante, a businessman nga ning palit og building tapad sa simbahan. Tapad sa simbahan ba? Ning palit siya building, unya ang katong building nga napalit tapad sa simbahan, himuon niyang 24 hours or 24-hour bar, nightclub. Himuon niyang nightclub. Tapad sa simbahan. Sa inyong kaistorya, anak. Sa inyong kaistorya ninyo, anak. Sa inyong kaistorya nyo, kung nadia sa ubos, na nightclub diya sa kilid. Lain paminahon, di ba, no? So, ang pastor, gitawag niya ang iyang mga members, o gina niya, church,
emergency prayer meeting ta karon. O gitapok niya tanang mga membro o giingnan niya church magampo ta nga masirado ning building nga gipalit sa negosyante. So at that evening, silang tanan nang luhod og nagampo sa Ginoo. Pag human nilang ampo sa Ginoo, nanguli sila. Pagkagabi, kusog kaayo ang kilat ug dalugdog. Sa kakusog sa kilat, ang katong building sa negosyante nasunog. Nasunog. Suwa na dayon og abri ang nightclub. Nasunog ang nightclub pero ang simbahan wa nasunog. Pagkasunod si Mana, ang negosyante gikasuhan ang simbahan. Gikasuhan ang simbahan. Gikasuhan niya ang simbahan kay tungod kuno daw sa simbahan nga nagampo, nasunog sa kilat ang iyang building. So tuwa na dito sa korte, tuwa na ang mga membro o ang negosyante nasa korte. Ang judge ng istorya, pagsugod sa court proceedings, niingon ang judge, this is the most difficult case I have ever had to judge. Pinakalisod ni nga kaso. And the reason is, nganong lisod kaayo sa iyaha, kay duha ni kabahin. Two sides. Ang una nga side, ang church. And the other side, negosyante. Ang problema mauni, kay ang negosyante, kumbinsido gyud siya nga ang Ginoo ning tubag sa pag-ampo. Pero ang pikas, ang simbahan, dili kumbinsido nga Ginoo tong nagpakilat sa building og nasirado. Nabali ba? Mga kaigsunan, as a church, puslan man nga naa ka dinhi, tuhui nga ang Dios mutubag sa itong mga pagampo. Ayaw lang og lingkod-lingkod, luhod-luhod, tawag-tawag, ampo-ampo, pod kunuhay, para makainom og Milo ni Guman. Tawag sa ngalan sa Ginoo, tuhui nga ang Dios mutubag sa mga pagampo. Don't quit in prayer. Amen? Ayaw kalimot. Sa panahon nga dunay problema, ayaw pag-rant sa Facebook, ayaw awaya imong asawa, hiluan gani ka na, patay yung ka, ayaw awaya imong bana, ayaw pahimungte imong mga anak, imong kauban sa trabaho, ayaw pagpasapot-sapot, ayaw ibutang sa imong kasing-kasing ang stress, luhod og tawag sa ngalan sa Ginoo. Kung doon na kay mga butang na dili masabtan sa kinabuhi, okay ra na. Dili nimo trabaho nga sabton tanang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang imong buhaton, muobey ka sa Ginoo. Sunda siya. Just pour out your heart to the Lord. Doon ay mga imposible nga mga butang, ayaw undang sa pag-ampo. Doon na ba yung mga imposibleng butang nga gipangayo sa Ginoo? Hello? Na ba? Kabalo ko na. Ayaw og undang sa pag-ampo. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, Lord, salamat for encouraging us to pray. Help this church